Sino riyan gi anghel ang nakipagbuno kay Jacob bakit niya hinipo gani kanyang hita? May sandali sa buhay kung saan ang pagtakas ay hindi na opsyon. Para kay Jacob, dumating ang sandaling iyon sa isang madaling araw na walang buwan, sa isang tawiran ng ilog na naghihiwalay sa kanyang nakaraan mula sa kanyang hinaharap. Naipadala na niya ang lahat sa kabilang ibayo, mga asawa, mga anak, mga alipin, mga hayop. Naiwan siyang mag-isa. At doon mismo, sa ganap na katahimikan, may mga hindi kilalang kamay na sumunggab sa kanya. Walang salita. Walang paliwanag. Pakikipagbuno lamang. Sa loob ng maraming oras. Hanggang sa mga buto. Itinala ng Biblia ang labanang ito sa loob lamang ng 12 bersikulo na nakatuon sa Genesis 32. Ngunit ang nangyari sa gabing iyon ay umaalingaw sa buong kasaysayan ng Israel at humubog sa espiritual na pagkakakilanlan ng milyon-milyong tao sa loob ng mahigit 3,000 taon. Bago magpatuloy sa video, nais mo bang palakasin ang iyong buhay panalangin at makatulong din sa paglago ng aming channel? Naghanda ako ng material na may mahigit 50 espesyal na panalangin upang gabayan ka. I-click ang link sa description at tulungan ang aming proyekto na ikalat ang salita ni Kristo. Samantalahin din ang pagkakataon na iwanan ang iyong like, mag-subscribe sa channel at i-activate ang mga abiso upang hindi makaligtaan ang anumang mensahe. At isulat sa mga komento kung saan ka nanonood, nais kong malaman kung mula sa ang lugar na kararating sa iyo ang salitang ito. Upang maunawaan ang laki ng pagtatagpong iyon, kailangang bumalik ng 20 taon sa nakaraan at suriin ang landas ng isang lalaking minarkahan bago pa man isilang. Si Jacob ay hindi lamang isang ordinaryong manlalakbay na tumatawid sa isang ordinaryong ilog. Siya ang anak ni Isaac, apo ni Abraham, tagapagmana ng isang pangako na nagmula pa sa mga nakaraang henerasyon at nagdadala ng bigat ng isang banal na tipan. Ngunit kilala rin siya sa ibang pangalan. Isa na dala niya mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina at nagbigay kahulugan sa kanyang pinakamalalim na kalikasan, ang suplantador. Ang humahawak sa sakong. Ang nandaraya upang manalo. Ang kumukuha sa pamamagitan ng katusuhan ng hindi niya makuha sa pamamagitan ng karapatan. Isipin ang eksena ng kapanganakan na itinala sa Genesis 25. Si Rebecca, asawa ni Isaac, ay naging baog sa loob ng 20 taon pagkatapos ng kasal. Nanalangin si Isaac sa Panginoon para sa kanya, at sa wakas ay dumating ang pagbubuntis. Ngunit hindi ito naging madaling pagdadalang tao. Ang mga kambal ay nagtunggali sa loob ng sinapupunan ng may gayong karahasan na tinanong pa ni Rebecca kung mabubuhay siya. Humingi siya ng banal na patnubay at nakatanggap ng isang nakababahalang hula. 2 bansa ang nasa kanyang sinapupunan, 2 bayan ang maghihiwalay mula sa kanyang mga bituka, ang isa ay magiging mas malakas kaysa sa isa. At ang mas matanda ay maglilingkod sa mas bata. Kinumpirma ng panganganak ang tensyon. Unang isinilang si Esau, pula at balot ng balahibo, tulad ng isang maliit na mabangis na hayop. Sumunod agad si Jacob, ang kamay ay nakakapit sa sakong ng kanyang kapatid, na tila sinusubukang hilahin ito pabalik sa loob at kunin ang kanyang lugar sa pagkakasunod-sunod ng kapanganakan. Ang instinktibong kilos na ito ang nagtakda sa kanyang buong landas. Sa loob ng mga dekada, nabuhay si Jacob sa pagsisikap na makuha sa pamamagitan ng katusuhan ang ibinigay ng kalikasan kay Esau sa loob lamang ng ilang segundong pagkakaiba. Lumaki ang magkapatid sa magkaibang direksyon. Si Esau ay naging isang bihasang mangangaso, lalaki ng parang, paborito ni Isaac na nagpapahalaga sa karne ng hayop na dinadala ng anak. Si Jacob ay tahimik, mas gustong manatili sa mga tolda, siya ang paborito ni Rebecca. Ang pagkakahati sa pamilya ay naitatag na ng maaga. Ama at ina, bawat isa ay may kani-kanyang paborito na nagpapakain sa mga hidwaan na sasabog sa pagtataksil. Ang unang dagok ni Jacob ay dumating sa pamamagitan ng isang malupit na negosasyon. Isang araw, bumalik si Esau mula sa parang napagod na pagod, gutom na gutom hanggang sa puntong naramdaman niyang mamamatay siya kung hindi kakain agad. Si Jacob ay nagluluto ng nilagang lentihas, pula at mabango. Nakiusap si Esau na kumain. Nakita ni Jacob ang pagkakataon at nagtakda ng isang kondisyon, ang pagkapanganay kapalit ng pinggan ng pagkain. Tila ito ay lubhang hindi katimbang, at totoo naman. Ngunit si Esau, na nadaig ng kagyat na gutom, ay hinamak ang kanyang karapatan sa pagkapanganay at tinanggap ang palitan. Kumain siya, uminom, tumayo at umalis. Malamig na itinala ng tekstong biblikal, sa gayon ay hinamak ni Esau ang kanyang pagkapanganay.
Ngunit ang pagkapanganay ay bahagi lamang ng pamana. Ang patriarkal na pagpapala ay isa pa, at nagdadala ng mas malaking espiritual na bigat. Pagkalipas ng maraming taon, nang si Isaac ay matanda na, bulag at nararamdaman ang paglapit ng kamatayan, tinawag niya si Esau at hiniling na mangaso at ihanda ang kanyang paboritong pagkain. Pagkatapos ng pagkain, ibibigay niya ang pagpapala ng panganay sa panganay na anak. Narinig ni Rebecca ang pag-uusap. At bumuo siya ng plano kasama si Jacob. Habang lumalabas si Esau upang mangaso, naghanda siya ng pagkain gamit ang 2 batang kambing mula sa kawan, na tinimplahan ng eksakto kung paano gusto ni Isaac. Binalot niya ang mga braso at leeg ni Jacob ng balat ng mga hayop, upang gayahin ang mabalahibong tekstura ni Esau. Binihisan niya ito ng mga damit ng kapatid, na may katangi-tanging amoy ng parang. At ipinadala siya sa loob ng tolda ng ama. Ang diyalogong sumunod ay naglalantad sa lahat ng tensyon ng panlilinlang. Nagtaka si Isaac sa bilis. Nagtanong siya kung sino ang naroon. Nagsinungaling si Jacob, ako si Esau, ang iyong panganay. Ginawa ko ang iniutos mo sa akin. Nagduda si Isaac. Ang tinig ay kay Jacob, anya, ngunit ang mga kamay ay kay Esau. Hiniling niyang hawakan ang anak. Gumana ang mga balat ng kambing. Nagtanong siyang muli, ikaw nga ba ang aking anak na si Esau? Kinumpirma ni Jacob ang kasinungalingan. At binasbasan ni Isaac. Ang pagpapalang ibinigay ay hindi na mababawi. Mga salita ng katabaan ng lupa, kasaganaan ng trigo at alak, kapangyarihan sa mga bansa, at sa sariling mga kapatid. Ang sumumpa sa iyo ay sumpain, ang magpala sa iyo ay pagpalain. Espiritual na kapangyarihan na inilipat sa pamamagitan ng mga salitang hindi na mababago. Bumalik si Esau hindi nagtagal. Inihanda ang pagkain. Pumasok sa tolda ng ama. At doon gumuho ang katotohanan. Nang inignang marahas si Isaac nang matanto ang nangyari. Sino nga ba ang nagdala sa akin ng pagkain bago ka dumating? Binasbasan ko siya at siya ay magiging pinagpala. Itinala ng teksto na si Esau ay nagpakawala ng isang malakas at napakapait na sigaw. Nakiusap siya para sa anumang pagpapala kahit anong natira. Ngunit ang tanging naibigay ni Isaac ay mas mababang mga salita, sa pamamagitan ng iyong tabak ay mabubuhay ka at sa iyong kapatid ay maglilingkod ka. Gayunpaman, kapag ikaw ay naging malakas, babaliin mo ang pamatok mula sa iyong leeg. Ang puot ni Esau ay kagyat at hayagan. Sinabi niya sa kanyang puso na ang mga araw ng pagluluksa para sa kanyang ama ay malapit na, at pagkatapos ay papatayin niya ang kanyang kapatid. Nalaman ni Rebecca ang mga intensyon at pinataka si Jacob patungo sa bahay ng kanyang kapatid na si Laban, sa Haran, hanggang sa lumipas ang puot ni Esau. Akala niya ay usapin lamang ito ng ilang araw. Hindi na niya inabutang makitang bumalik ang kapatid. Ang pagtakas ni Jacob ay nagsimula ng gabing iyon. Umalis siya mula sa Beerseba patungong Haran, isang paglalakbay na mahigit 800 kilometro sa mga disyerto at bundok. Naglalakbay siyang mag-isa, walang karabana, walang mga alipin, walang mga kamelyo. Dala lamang niya ang isang tungkod. Ang tagapagmana ni Abraham, may hawak ng patriarkal na pagpapala, ay naging isang nag-iisang takas na tumatawid sa mga mapanganib na lupain. Sa unang gabi, huminto siya sa isang lugar na tatawagin niyang Bethel sa kalaunan. Gumamit siya ng bato bilang unan at natulog sa labas. At doon dumating ang panaginip na magpapabago sa lahat. Isang hagdan na nag-ugnay sa lupa at langit, na may mga anghel na umaakyat at bumababa sa patuloy na daloy. Sa itaas, ang Panginoon mismo, na inuulit ang mga pangakong ibinigay kina Abraham at Isaac, ang lupa ay magiging kay Jacob at sa kanyang mga supling, na magiging kasing dami ng alabok sa lupa, nakakalat sa lahat ng dako, at ang lahat ng pamilya sa lupa ay pagpapalain sa pamamagitan niya. At higit pa, ang Diyos ay sa kanya, babantayan siya saan man siya pumunta, at ibabalik siya sa lupang iyon. Nagising si Jacob na natatakot. Tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito, at hindi ko alam. Tinawag niya ang lugar na Bethel, bahay ng Diyos, at gumawa ng isang kondisyonal na panata na nagpapakita ng kanyang karakter bilang negosyante, kahit sa harap ng sagrado. Kung ang Diyos ay sasamahan ako, babantayan ako sa paglalakbay na ito. Bibigyan ako ng tinapay na makakain at damit na maisusuot, at babalik ako ng payapa sa bahay ng aking ama, kung gayon ang Panginoon ang magiging aking Diyos. Ito ay isang tawaran. Tipikal kay Jacob. Proteksyon kapalit ng pagsamba. Mga kondisyong itinakda.
Ang suplantador na sinusubukang makipagnegosasyon kahit sa Diyos. Ang sumunod na 20 taon ay nagpabago sa nag-iisang takas tungo sa isang masaganang patriarka. Dumating si Jacob sa Haran at natagpuan si Raquel sa tabi ng isang balon, nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang amang si Laban. Ito ay kagyat na pag-ibig. Hinalikan niya ito at umiyak. Tinanggap siya ni Laban sa bahay at agad silang nagnegosasyon, magtatrabaho si Jacob ng 7 taon kapalit ng kamay ni Raquel. Sinasabi ng teksto na ang 7 taon ay tila ilang araw lamang dahil sa pag-ibig niya rito. Ngunit sa gabi ng kasal, ipinatikim ni Laban kay Jacob ang parehong gamot na ginamit ni Jacob laban kay Isaac. Pinagpalit niya ang mga anak na babae. Sa ilalim ng belo ng kasal, sa kadiliman ng tolda, naroon si Leah, ang panganay, at hindi si Raquel. Natuklasan lamang ito ni Jacob sa umaga. Ang manlilinlang ay nalinlang. Ang kabalintunaan ay matalim at sinadya. Ang lalaking nagpanggap na panganay na kapatid upang magnakaw ng pagpapala ay tumanggap ngayon ng panganay na kapatid na babae nang inaasahan niya ang mas bata. Malamig na ng atwiran si Laban, hindi kaugalian sa aming lupain na ibigay ang mas bata bago ang panganay. Tapusin ang linggo ng kasal kasama si Leah, at ibibigay ko rin sa iyo si Raquel para sa 7 pang taon ng pagtatrabaho. Tinanggap ito ni Jacob. Pinakasalan niya silang dalawa. At mula noon, ang kanyang tahanan ay naging isang domestic na larangan ng digmaan. Alam ni Leah na hindi siya minamahal. Inuulit ng teksto ang pahayag, nakita ng Panginoon na si Leah ay hinamak at binuksan ang kanyang sinapupunan. Nagbigay siya kay Jacob ng 4 na anak na sunod-sunod, Reuben, Simeon, Levi at Judah. Ang bawat pangalan ay nagdadala ng sakit ng isang babaeng naghahanap ng pag-ibig ng asawa sa pamamagitan ng pagiging ina. Ngayon ay mamahalin na ako ng aking asawa, anya ng isilang ang una. Ngayon ay kakapit na sa akin ang aking asawa, anya ng isilang ang ikatlo. Ang mga pangalan ay mga sigaw ng kalungkutan. Si Raquel naman ay nanatiling baog. Sumabog ang hidwaan sa pagitan ng magkapatid. Hiniling ni Raquel kay Jacob, bigyan mo ako ng mga anak, kundi ay mamamatay ako. Sumagot siya ng may galit, ako ba ay nasa lugar ng Diyos? Ibinigay niya ang kanyang aliping si Bilha upang magkaanak sa kanyang pangalan, kaugalian sa panahong iyon. Nagkaroon si Bilha ng 2 anak, Dan at Neftali. Sumagot si Leah sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang aliping si Zilpa, na nagkaroon ni Gad at Aser. Ang kompetisyon ay mabangis at patuloy. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng paghihintay, naalaala ng Diyos si Raquel. Naglihi siya at isinilang si Jose na nagsasabing, inalis ng Diyos ang aking kahihiyan. At idinagdag niya, dagdagan pa ako ng Panginoon ng isa pang anak. Ang pagnanais na ito ay matutupad pagkalipas ng maraming taon, ngunit kapalit ng kanyang buhay. Sa panahon ng paglawak ng pamilya, ang kayamanan ni Jacob ay lumago rin ng husto. Nagmungkahi siya kay Laban ng isang bagong kasunduan, mapupunta sa kanya ang lahat ng hayop na may batik, may guhit at may batik-batik, nakakaunti sa mga kawan. Agad itong tinanggap ni Laban sa pag-aakalang siya ang nakalalamang. Ngunit alam ni Jacob ang mga teknik ng selektibong pagpaparami na tila mahika sa panahong iyon. Naglalagay siya ng mga binalatang sanga na may mga guhit sa harap ng mga hayop kapag sila ay nagtatalik sa mga inuman. At ang mga malalakas na hayop ay isinisilang na may batik, habang ang mga mahihina ay isinisilang na walang batik, na napupunta kay Laban. Sa loob ng ilang taon, ang mga kawan ni Jacob ay higit na nakahihigit sa mga kawan ni Laban. Nag-ipon siya ng mga tupa, kambing, mga aliping lalaki, mga aliping babae, mga kamelyo at mga asno. Ang kasaganaan ay nagdulot ng inggit. Ang mga anak ni Laban ay nagbubulong-bulungan na kinuha ni Jacob ang lahat ng pag-aari ng kanilang ama at itinayo ang lahat ng kayamanang ito sa kapinsalaan nila. Maging si Laban ay nagbago ng saloobin, at napansin ni Jacob na ang kanyang mukha ay hindi na paborable. Pagkatapos ay muling nagsalita ang Diyos. Bumalik ka sa lupain ng iyong mga magulang at sa iyong mga kamag-anak at ako ay sa iyo. Malinaw ang utos. Oras na upang umalis. Ang pagtakas mula sa Haran ay binalak sa ganap na lihim. Naghintay si Jacob na umalis si Laban upang gupitan ang mga tupa sa malalayong pastulan na may 3 araw na paglalakbay. Tinipon niya ang mga asawa, mga anak, mga alipin at lahat ng baka. Tinawid nila ang ilog Euphrates at nagtungo sa Kanaan, mahigit 600 kilometro ang paglalakbay. Ang hindi alam ni Jacob ay ninakaw ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan ng bahay ni Laban,
ang mga terafin, mga bagay na kumakatawan sa mga karapatan sa pamana at proteksyon ng pamilya. Natuklasan lamang ni Laban ang pagtakas pagkalipas ng 3 araw. Tinipon niya ang kanyang mga kamag-anak at hinabol ang kanyang manugang sa loob ng 7 araw hanggang sa maabutan ito sa mga bundok ng Galaad. Ang paghaharap ay naging tensyonal. Inakusahan ni Laban si Jacob ng pagtakas na parang magnanakaw, ng pagdadala sa kanyang mga anak na babae bilang mga bihag ng digmaan, ng pagnanakaw sa kanyang mga Diyos. Sumagot si Jacob nang may 20 taon ng naipong sama ng loob, nagtrabaho ako ng 14 na taon para sa iyong mga anak na babae at 6 para sa mga kawan, at binago mo ang aking sweldo ng 10 beses. Hindi natagpuan ang mga Diyos-Diyosan dahil itinago ito ni Raquel sa ilalim ng syahan ng kanyang kamelyo at nagdahilan na siya ay may regla upang hindi tumayo. Ang paghaharap ay nagtapos sa isang tipan. Nagtayo sila ng isang bunton ng mga bato bilang saksi. Bumalik si Laban sa haran. Nagpatuloy si Jacob sa unahan. Ngunit ang tunay na paghaharap ay naghihintay pa sa unahan. Si Esau. Nagpadala si Jacob ng mga mensahero upang hanapin ang kanyang kapatid sa Edom at ianunsyo ang kanyang pagbabalik. Ang instruksyon ay maingat, sabihin niyo sa aking Panginoong si Esau na ang iyong lingkod na si Jacob ay nanirahan kasama ni Laban hanggang ngayon, nagmamay-ari ng mga baka, mga asno, mga tupa, mga aliping lalaki at mga aliping babae, at ipinapadala ang mensaheng ito upang humanap ng biyaya sa iyong mga mata. Wika ng ganap na pagpapasailalim. Ang pinagpalang patriarka na nagpapababa sa sarili sa papel ng isang lingkod. Bumalik ang mga mensahero na may balitang nagpalamig sa dugo ni Jacob, si Esau ay dumarating upang salubungin kasama ang 400 lalaki. 400. Hindi ito isang delegasyon ng pagtanggap. Ito ay isang puwersang militar. Isang hukbo ng paghihiganti. Isipin ang daming iyon. 400 armadong lalaki, nagmamartsa sa pormasyon, na pinamumunuan ng isang taong sumumpa na papatayin ang kanyang kapatid 20 taon na ang nakalilipas. Ang takot ni Jacob ay napakalaki. Sinasabi ng teksto na siya ay nagkaroon ng malaking takot at pagkabalisa. Agad niyang hinati ang kanyang kampo sa 2 grupo, sa pag-aakalang kung atakihin ni Esau ang isa ay makatatakas. Ito ay estratehiya ng kaligtasan, hindi ng paghaharap. Wala siyang lakas upang labanan ang 400 mandirigma. Pagkatapos ay nanalangin si Jacob. At sa unang pagkakataon sa biblikal na talaan, ang kanyang panalangin ay hindi isang tawaran. Ito ay isang tunay na pagsusumamo. O Diyos ng aking amang si Abraham at Diyos ng aking amang si Isaac, o Panginoon na nagsabi sa akin, bumalik ka sa iyong lupain at sa iyong mga kamag-anak at gagawan kita ng mabuti. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng mga awa at sa lahat ng katapatan na ipinakita mo sa iyong lingkod. Sapagkat dala lamang ang aking tungkod ay tinawid ko ang Jordan na ito, at ngayon ay naging 2 kampo na ako. Iligtas mo ako sa mga kamay ng aking kapatid na si Esau, dahil natatakot ako sa kanya, baka siya ay dumating at saktan ako, pati na ang mga ina kasama ang mga anak. Ito ang unang pagkakataon na inamin ni Jacob na wala siyang karapat-dapat sa anuman. Ang unang pagkakataon na kinilala niya ang takot nang hindi sinusubukang manipulahin ang sitwasyon. Ang unang pagkakataon na humingi lamang siya nang walang mga kondisyon. Ngunit pagkatapos ng panalangin, muling lumitaw ang lumang Jacob na may isa pang plano. Mga regalo. Maraming regalo. Pumili siya mula sa kawan ng 200 kambing na babae, 20 kambing na lalaki, 200 tupa na babae, 20 tupa na lalaki, 30 babaeng kamelyo na nagpapasuso kasama ang kanilang mga anak, 40 baka. 10 toro, 20 babaeng asno at 10 asno. Sa kabuuan, 580 hayop, isang naglalakad na kayamanan, na hinati sa magkakahiwalay na grupo. Ang bawat grupo ay ipapadala ng sunod-sunod, na may mga pagitan ng distansya, na mauuna kay Jacob. Ang bawat alipin ay may parehong instruksyon. Kapag nagtanong si Esau kung kanino ang mga hayop na ito, sumagot kayo na ang mga ito ay regalo mula sa iyong lingkod na si Jacob para sa kanyang Panginoong si Esau. At idagdag niyo na siya mismo ay dumarating sa likuran. Alon-alon ng kalkuladong pagkabukas palad. Inasahan ni Jacob na ang pagdami ng mga regalo ay magpapalambot sa galit ng kapatid bago ang harapang pagtatagpo. Ito ang huling manipulasyon bago ang hindi maiiwasang paghaharap. Nang gabing iyon, pinatawid niya ang kanyang pamilya sa tawiran ng Jabbok. Ang ilog ay isang sangay ng Jordan,
na may lapad na humigit kumulang 30 metro sa ilang bahagi, na nakapaloob sa pagitan ng mga mabatong bangin. Ang pagtawid sa gabi, kasama ang 11 anak, 4 na babae at daan-daang hayop ay mapanganib at magulo. Ngunit nais ni Jacob ng distansya. Nais niyang maglagay ng tubig sa pagitan ng kanyang mga mahal sa buhay at ng panganib na papalapit. Matapos makatawid ang lahat, naiwan si Jacob na mag-isa sa silangang pampang. Hindi ipinaliwanag ng teksto kung bakit. Marahil ay nais niya ng sandali upang iproseso ang lahat. Marahil ay paralisado siya ng takot. Marahil ay iniisip niyang tumakas sa ibang direksyon at iwanan ang lahat. Nag-iisip ang mga komentarista. Sinasabi ng ilan na bumalik siya upang kunin ang maliliit na bagay na nakalimutan. Iminumungkahi ng iba na kailangan niya ng oras upang manalangin pa. Ang alam natin ay ang pag-iisa sa pampang na iyon ang magiging eksena ng pinaka-nagpapabagong pagtatagpo sa kanyang buhay. At pagkatapos, sa ganap na kadiliman, may sumunggab sa kanya. Walang pagpapakilala. Walang babala. Walang paliwanag. Mga matitigas na kamay lamang na humahawak, humihila, pumupuwersa. Pakikipagbuno lamang. Ang tekstong Hebreo ay gumagamit ng salitang ish, lalaki, upang ilarawan ang kalaban. Hindi anghel. Hindi Diyos. Lalaki. Ngunit ang lalaking ito ay may kapangyarihang higit sa anumang kakayahan ng tao. At gayunpaman, hindi niya matalo si Jacob. Ang pakikipagbuno ay tumagal sa buong gabi. Mga oras ng labanang katawan, sa ganap na dilim, sa mabatong pampang ng ilog, na ang tunog ng tubig ang tanging saksi. Paano nagawa ng isang lalaking halos 100 taong gulang na, ayon sa kronolohiyang biblikal, na mapanatili ang isang pisikal na pakikipagbuno sa loob ng maraming oras laban sa isang sobrenatural na nilalang? Ito ay isa sa maraming tanong na iniwang bukas ng teksto. Ang katatagan ni Jacob ay tila kasing pambihira ng pagpipigil ng kanyang kalaban. Bakit hindi na lamang nanalo ang mahiwagang nilalang? Kung ito ay isang banal na pagpapakita, mayroon itong kapangyarihan na tapusin ang labanan sa loob ng ilang segundo. Bakit hinayaang tumagal ang pakikipagbuno hanggang sa madaling araw? Iminumungkahi ng ilang iskolar na ang pakikipagbuno ay hindi tungkol sa pisikal na lakas, kundi tungkol sa isang bagay na mas malalim. Ito ay pagsubok ng pagtitiyaga. Pagsusuri ng determinasyon. Hindi nais ng Diyos na talunin si Jacob. Nais niyang ihayag kung ano ang nasa loob nito. Ang buong gabi ng paglaban ay nagpakita ng isang bagay na itinago ng mga dekada ng panlilinlang. Sa ilalim ng lahat ng katusuhan, mayroong isang lalaking hindi sumusuko. Na kumakapit. Na lumalaban hanggang sa huli. Nang matanto ng nilalang na hindi siya mananaig sa kumbensyonal na paraan, gumawa siya ng isang bagay na nagpabago sa lahat. Hinipon niya ang kasukasuan ng hita ni Jacob. Isang solong hipo. Maikli. Tiyak. At ang balakang ay agad na nalinsad. Ang sakit ay tiyak na napakatindi. Ang kasukasuan ng balakang ay isa sa pinakamalaki at pinakamatatag sa katawan ng tao. Ang paglinsad nito ay nangangailangan ng napakalaking lakas sa normal na mga kalagayan o marahas na trauma. Ngunit sapat na ang isang hipo. Ang patriarka na nakikipagbuno ng pantay ay agad na naging isang lalaking ika-ika, hindi kayang tumayo ng mag-isa, nakasabit sa kanyang kalaban hindi na dahil sa lakas, kundi dahil sa ganap na kawalan ng pag-asa. Bakit partikular na ang hita? Sa sinaunang kaisipang Hebreo, ang hita ay hindi lamang isang bahagi ng katawan. Ito ay isang simbolo na puno ng mga kahulugan. Kinakatawan nito ang mga supling, lakas ng henerasyon, pagpapatuloy ng lahi. Ito ang lugar kung saan ang mga anak ay simbolikong nagmumula. Ang mga sagradong panata ay ginagawa sa pamamagitan ng paglalagay ng kamay sa ilalim ng hita ng isang tao. Pinapanumpa ni Abraham ang kanyang alipin sa ganitong paraan sa Genesis 24 nang ipadala niya ito upang humanap ng asawa para kay Isaac. Gagawin din ni Jacob ang parehong panunumpa kay Jose bago siya mamatay. Sa paghipo sa partikular na puntong ito, hindi lamang pinahina ng nilalang si Jacob sa pisikal. Minarkahan nito ang kanyang mga supling. Inukit sa katawan ng patriarka ang isang tanda na ipapasa sa kultura sa lahat ng susunod na henerasyon. Mula sa sandaling iyon, ang buong bansa ng Israel ay magdadala ng alaala ng hipong iyon sa kanilang mga gawi sa pagkain. Hanggang ngayon, ang mga mapagmasid na Judyo ay hindi kumakain ng Jid Hanashe, ang nervositiko ng mga hayop, bilang pag-alaala sa nangyari ng gabing iyon sa pampang ng Jabbok.
Isang gawi sa pagkain na tumatawid sa mahigit 3,000 taon, isinilang mula sa isang solong hipo sa dilim. Dahil sa nasirang balakang, ang dinamika ng pakikipagbuno ay ganap na nagbago. Hindi na makalaban si Jacob. Halos hindi na siya makatayo. Ngunit kaya niyang humawak. At humawak siya. Kumapit siya sa mahiwagang nilalang ng buong lakas na natitira sa kanyang mga braso, at sinabi ang mga salitang magtatakda sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at sa pagkakakilanlan ng isang buong bayan. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Isipin ang lalim ng pagbabagong ito. Sa loob ng mga dekada, naghanap si Jacob ng mga pagpapala sa pamamagitan ng panlilinlang at manipulasyon. Ninakaw niya ang kay Isaac sa pamamagitan ng pagpapanggap na si Esau. Manipulahin niya si Laban upang mag-ipon ng kayamanan. Sinubukan niyang bilhin ang kapatawaran ni Esau sa pamamagitan ng mga regalong estratehikong ipinamahagi. Laging parehong estratehiya, makuha sa pamamagitan ng katusuhan ang hindi niya makuha sa pamamagitan ng merito. Manalo sa pamamagitan ng mga planong maingat na binuo. Ngunit doon, sa pampang ng ilog na yon, na may nasirang balakang, pagod na pagod pagkatapos ng maraming oras ng pakikipagbuno, nang wala nang natitirang daya, sa wakas ay huminto siya sa pagmamanipula at humingi na lamang. Walang pagbabalatayo. Walang kondisyon. Walang tawaran. Isang sugatang lalaki lamang na nakakapit sa tanging bagay na natitira at nagsusumamo para sa pagpapala. Nagtanong ang nilalang ng kanyang pangalan. Ang tanong ay tila simple, halos formalidad lamang, ngunit nagdadala ito ng napakalaking bigat. Noong huling beses na may nagtanong ng pangalan ni Jacob sa konteksto ng pagpapala, nagsinungaling siya. Sinabi niyang siya si Esau. Nilinlang niya ang bulag na ama. Ninakaw ang pagpapalang nakalaan para sa kapatid. Ngayon, sa harap ng nilalang na ito, sa kadiliman ng pampang na iyon, walang puwang para sa kasinungalingan. Ang sandali ay nangangailangan ng ganap na katotohanan. Sumagot si Jacob gamit ang sarili niyang pangalan. Sa unang pagkakataong naitala, sa konteksto ng pagpapala, hindi siya nagpanggap na iba. Kinilala niya kung sino talaga siya. Jacob. Ang suplantador. Ang manlilinlang. Ang humahawak sa sakong. Ang nagnanakaw. Ang nagmamanipula. Isang buong buhay ng pagkakakilanlan na itinayo sa panlilinlang, sa wakas ay ipinagtapat sa harap ng sagrado. At doon dumating ang pagbabagong umaalingaw-ngaw sa loob ng libu-libong taon. Hindi ka natatawaging Jacob, sabi ng nilalang. Ang iyong pangalan ay magiging Israel, dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nanaig. Israel. Yisrael sa Hebreo. Isang pangalan na pinagsama ang El, Diyos, sa Sara, lumaban o manaig. Ang nakikipagbuno sa Diyos. O, sa isa pang interpretasyong parehong wasto, ang isa na kinakalaban ng Diyos. O kaya naman ang Diyos ay nanaig. Ang kalabuan ng Hebreo ay sinadya at mayaman. Ang bagong pangalan ay hindi nagpadali sa relasyon sa banal. Ginawa itong mas komplikado. Itinaas ito. Ginawa itong isang bagay na dinamiko sa patuloy na malikhaing tensyon. Hindi nawala si Jacob sa sandaling iyon. Ngunit isinilang ang Israel. At ang pangalang ito ay hindi lamang magiging pagkakakilanlan ng isang nagbagong lalaki. Ito ay magiging pagkakakilanlan ng isang buong bansa, ng isang piniling bayan, ng isang pananampalataya na nakaligtas sa mga imperyo, pag-uusig, pagpapatapon at mga pagtatangkang paglipol. Ang 12 anak ni Jacob ay magiging 12 tribo ng Israel. Ang bansang isinilang mula sa pamilyang iyon ay magdadala magpakailanman ng pangalang ibinigay sa pampang ng Jabbo. Ang bawat Judyo sa loob ng libu-libong taon, sa pagtukoy sa sarili bilang bahagi ng Israel, ay sinasadya o hindi sinasadyang nananawagan sa gabing iyon ng pakikipagbuno. Ang kolektibong pagkakakilanlan ay itinayo sa isang pundasyon ng banal na paghaharap. Ang maging Israel ay ang maging bahagi ng isang bayang nakikipagbuno sa Diyos at hindi bumibitiw. Sinubukan ni Jacob na alamin ang pangalan ng kanyang kalaban. Sabihin mo sa akin, isinasamo ko sa iyo ang iyong pangalan. Ang sagot ay umiiwas at puno ng misteryo, bakit mo itinatanong ang aking pangalan? At binasbasan siya doon mismo nang hindi nagpapakilala. Ang nilalang ay nanatiling tago ang pagkakakilanlan, ngunit ibinigay ang hinihinging pagpapala. Ang misteryo ay nanatili, ngunit ang pagbabago ay nakumpleto. Tinawag ni Jacob ang lugar na Peniel, na nangangahulugang mukha ng Diyos, at ipinahayag ng may mapitagang pagkamangha,
nakita ko ang Diyos ng mukhaan at ang aking buhay ay naingatan. Ito ay isang pambihirang pahayag. Ang makita ang Diyos ng mukhaan, ayon sa teolohiyang Hebreo, ay kamatayan. Itatala ng Eksodo sa kalaunan na walang sinuman ang makakakita sa mukha ng Diyos at mabubuhay. Ngunit nakita ni Jacob. At nakaligtas siya. Ang imposible ay nangyari sa tawiran ng ilog na iyon. Sumikat ang araw habang nagsisimula siyang tumawid. Sinisiguro ng tekstong biblikal na itala ang detalyeng ito nang may katumpakan, at sumikat ang araw sa kanya nang dumaan siya sa Peniel. Ang gabi ng pakikipagbuno ay nagtatapos. Isang bagong araw ang nagsisimula. Isang bagong panahon ang pinasinayaan. At si Jacob, na ngayon ay Israel, ay ika-ika. Ang bawat hakbang ay paghihirap. Ang nalinsad na hita ay gumawa sa paglalakad na isang patuloy na pagdurusa. Ang lalaking tumakas kay Esau 20 taon na ang nakalilipas ay halos hindi na makakaladkad ngayon patungo sa kapatid. Ngunit nagpatuloy siya. Sa kanyang harapan, 400 armadong lalaki ang naghihintay. Sa likuran, isang gabing nagpabago sa lahat. Hindi na siya ang parehong lalaki na nagpatawid sa kanyang mga kamag-anak ilang oras ang nakalipas. Ang katawan ay nagdadala ng hindi mabuburang marka. Ang pagkakakilanlan ay nagdadala ng bagong pangalan. At may isang bagay na mas fundamental ang nagbago, hindi na siya tumatakas. Naglalakad siya patungo sa paghaharap, hindi palayo rito. Ang pagtatagpo kay Esau ay nangyari pagkalipas ng ilang oras, sa isa sa mga pinakatensyonal na sandali ng buong patriarkal na salaysay. Nakita ni Jacob ang kapatid na papalapit kasama ang 400 lalaki, at muling inayos ang kanyang karabana sa huling pagkakataon. Inilagay niya ang mga aliping babae at ang kanilang mga anak sa unahan, si Leah at ang kanyang mga anak pagkatapos, si Raquel at Jose sa huli, sa pinakaprotektadong posisyon. Siya mismo ang nauna sa lahat. At pagkatapos ay nagpatira pa siya. 7 beses hanggang sa lupa, sa isang ganap at lubos na pagpapakita ng pagpapasailalim. Walang huling estratehiya. Walang huling manipulasyon. Walang inihandang talumpati. Kababaang loob lamang na nakapaloob sa paulit-ulit na pagpipitagan habang sumusulong na ika-ika patungo sa kapatid na sumumpa na papatayin siya. Ginawa ni Esau ang ganap na hindi inaasahan. Tumakbo siya upang salubungin si Jacob. Niyakap siya. Isinubsob ang sarili sa kanyang leg. Hinalikan siya. At umiyak. Ang 400 armadong lalaki ay nanatiling nakatayo, habang ang dalawang magkapatid na pinaghiwalay ng 2 dekada ng puot at takot ay nagkasundo sa gitna ng mga luha. Pagmasdan ang kahangahangang kaibahan sa pagitan ng 2 gabi ni Jacob. Gumugol siya ng maraming oras sa pakikipagbuno ng matindi upang makakuha ng pagpapala mula sa isang nilalang na ayaw itong ibigay ng madali. Ngunit ang pakikipagkasundo kay Esau ay dumating sa pamamagitan ng ganap na pagsuko. Ang lalaking laging maingat na nagkakalkula ng bawat galaw ay sa wakas ay isinuko ang sarili ng walang pag-aalinlangan. At natuklasan niya na ang galit na kinatatakutan niya sa loob ng 20 taon ay ganap ng naglaho. Ang kapatid na sumumpa na papatayin siya ay tumatakbo na ngayon upang yakapin siya. Nagtanong si Esau tungkol sa mga babae at bata. Ipinakilala ni Jacob ang kanyang pamilya. Nagtanong si Esau tungkol sa mga kawan na ipinadala bilang regalo. Nagpumilit si Jacob na tanggapin ang mga ito. Tumanggi si Esau na nagsasabing mayroon siyang sapat. Nagpumilit pa si Jacob, kung nakasumpong ako ng biyaya sa iyong mga mata, tanggapin mo ang regalo mula sa aking kamay, sapagkat nakita ko ang iyong mukha na tila nakita ko ang mukha ng Diyos, at naging paborable ka sa akin. Ang pangungusap ay nagbubunyag. Inihambing ni Jacob ang mukha ni Esau sa mukha ng Diyos. Ilang oras matapos ipahayag na nakita ang mukha ng Diyos sa Peniel, nakatagpo siya ng banal na refleksyon sa mukha ng kapatid na nagpatawad sa kanya. Ang pagtatagpo sa sagrado ay patuloy na nagaganap sa pamamagitan ng pagtatagpo sa tao. Ngunit sino nga ba ang nilalang na iyon na nakipagbuno kay Jacob sa buong madaling araw na iyon? Ang tekstong biblikal ay nagpapanatili ng sinadyang kalabuan na nagdulot ng mga siglo ng interpretasyon. Sa Genesis 32, tinawag lamang itong lalaki, Ish. Ipinahayag ni Jacob na nakita niya ang Diyos ng mukhaan. Ang propetang si Oseas, na nagsulat pagkalipas ng mga siglo, ay inilalarawan ang parehong kaganapan na nagsasabing sa sinapupunan ay hinawakan ni Jacob ang sakong ng kanyang kapatid, at sa kanyang lakas ay nakipagbuno siya sa Diyos. Nakipagbuno siya sa anghel at nanaig.
Tatlong magkakaibang tawag para sa parehong nilalang sa parehong pagtatagpo, lalaki, Diyos, anghel. Ang tradisyong rabiniko ay bumuo ng mga detalyadong interpretasyon. Kinilala ng ilan ang kalaban bilang si Samael, ang anghel na tagapangalaga ni Esau, espiritual na kinatawan ng lahat ng bansa na sasalungat sa Israel sa buong kasaysayan. Ayon sa pananaw na ito, makahulang nakipagbuno si Jacob laban sa espiritu sa likod ng kanyang kapatid bago makatagpo ang kapatid sa laman. Ang espiritual na tagumpay ay nauna at naggagarantiya sa pisikal na pakikipagkasundo. Iminumungkahi ng ibang mga rabi na ito ay si Esau mismo sa espiritual na anyo, isang uri ng astral projection ng kapatid na kailangang harapin ni Jacob ng simboliko bago ang tunay na paghaharap. Ang interpretasyong ito ay nagbibigay diin sa psikolohikal at espiritual na kalikasan ng labanan higit sa pisikal na dimensyon nito. Para sa maraming Kristiyanong komentarista sa paglipas ng mga siglo, ang sagot ay tumuturo sa isang bagay na mas malaki. Ang pagtanggi na ihayag ang pangalan. Ang ganap na otoridad na baguhin ang mga pagkakakilanlan. Ang pahayag ni Jacob tungkol sa pagkita sa Diyos at pananatiling buhay. Ang kapangyarihang magpala gamit ang mga salitang hindi na mababawi. Ang lahat ay nagmumungkahi ng isang teofanya, isang pagpapakita ng Diyos mismo sa nasasalat na anyo ng tao. Ang ilang mga teologo ay lumalampas pa rito at kinikilala ang nilalang bilang ang logos bago ang pagkakatawang tao, ang banal na salita na magiging laman pagkalipas ng mga siglo sa Bethlehem. Ang mga pagpapakita ng anghel ng Panginoon sa matandang tipan ay madalas na nagdadala ng mga katangian na higit sa anumang nilikhang anghel. Ang nilalang na ito na nakipagbuno kay Jacob ay maaaring isa sa mga kristolohikal na pagpapakitang ito, ang walang hanggang anak na lumilitaw sa nakikitang anyo bago ang kanyang permanenteng pagkakatawang tao. Ang alam natin ng may ganap na katiyakan ay ang pagtatagpo ay tunay, ito ay pisikal, ito ay nagpapabago, at ito ay napanatili sa alaala ng Israel bilang pundasyon. Pumasok si Jacob sa pakikipagbuno bilang isang takot na takas. Lumabas siya bilang isang patriarkang binigyan ng bagong pangalan. Pumasok siya na sinusubukang takasan ang nakaraan na humahabol sa kanya. Lumabas siya na handang harapin ang kasalukuyan na naghihintay sa kanya. Pumasok siya bilang Jacob, ang manlilinlang. Lumabas siya bilang Israel, ang nakikipagbuno sa Diyos. Ang nalinsad na hita ay nanatili bilang isang permanenteng pisikal na saksi. Sa natitirang bahagi ng kanyang mga araw, mahigit 40 taon pa ng buhay sa hinaharap, si Jacob ay ika-ika. Imposibleng itago ang nangyari ng gabing iyon. Ang bawat hindi pantay na hakbang ay nagkukwento. Ang bawat kahirapan sa paglalakad ay isang tahimik na proklamasyon. Ang sugat ay hindi kahihiyan na dapat itago. Ito ay kredensyal na dapat ipakita. Ang dimensyong ito ng katawan sa espiritual na pagbabago ay tumatawid sa buong biblikal na salaysay at nag-aalok ng malalim na pagninilay sa kalikasan ng pananampalataya. Dala ni Abraham ang marka ng pagtutuli sa sarili niyang katawan. Si Moises ay nagkaroon ng kamay na nagiging ketongin bilang tanda. Si Isaias ay hinipo ang mga labi ng nagbabagang uling. Binanggit ni Pablo ang isang tinik sa laman na tumanggi ang Diyos na alisin. Ang mga tunay na pagtatagpo sa sagrado ay hindi lamang mga mental o emosyonal na karanasan. Ang mga ito ay nakaukit sa laman. Nag-iwan ng mga nakikitang marka. Binabago ang mismong materialidad ng pag-iral. Ang epekto sa kultura ng yugtong ito ay humubog sa mga gawi na nananatiling buhay hanggang ngayon, mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Ang pagbabawal sa pagkain ng nervositiko, ang Jid Hanashe, ay naging isang formal na batas sa pagkain na nakasulat sa tradisyong rabiniko. Ang mga Judyong magkakatay ay sumasailalim sa espesyal na pagsasanay upang alisin ang ugat na ito sa angkop at kumpletong paraan. Sa mga komunidad kung saan ang pag-alis ay itinuturing na masyadong komplikado o mahirap, sadyang hindi kinakain ang likurang bahagi ng hayop, iniiwasan ang buong rehiyon upang matiyak na walang bahagi ng ipinagbabawal na ugat ang makakain. Libu-libong taon na ang lumipas, ang hipong iyon ay nagtatakda pa rin kung paano kumakain ang buong pamilya. Ang nangyari sa isang gabi, sa isang tawiran ng ilog sa sinaunang gitnang silangan, ay patuloy na naroroon sa mga kusina ng New York, Tel Aviv, London at Sao Paulo. Ang alaala ay nananatiling buhay hindi sa mga libro, kundi sa pang-araw-araw na pagkain. Ang Peniel ay naging isang lugar din ng heograpikal na alaala, bagaman ang eksaktong lokasyon ay pinagtatalunan ng mga arkeologo at istoryador. Ang rehiyon ng tawiran ng Jabbok ay nanatili bilang isang espiritual na sanggunian.
Ang pangalan ay patuloy na umaalingaw-ngaw, mukha ng Diyos. Isang lugar kung saan ang langit at lupa ay nagbanggaan sa loob ng ilang oras ng matinding kadiliman. Ang salaysay ay nagpasimula rin ng isang teolohiya ng pakikipagbuno na nanunuot sa buong espiritualidad na Judeo-Kristiyano. Sa biblikal na kaisipan na nabuo mula sa yugtong ito, ang pakikipagbuno sa Diyos ay hindi kalapastanganan. Ito ay relasyon. Ito ay pagpapalagayang loob. Ito ay isang lehitimong anyo ng pananampalataya. Ang mga salmista na darating pagkatapos ni Jacob ay sisigaw, magtatanong, maging akusahan ang Diyos ng pag-abandona at kawalang bahala. Bakit mo itinago ang iyong mukha? Tanong ng Salmo 44. Hanggang kailan, Panginoon? Magpakailanman mo ba akong kalilimutan? Tanong ng Salmo 13. Si Job ay makikipagtalo sa mailalang sa loob ng buong mga kabanata, humihingi ng mga paliwanag na hindi darating. Ang mga propeta ay makikipagnegosasyon, makikipagtalo, magpoprotesta laban sa mga banal na utos na itinuturing nilang hindi makatarungan. Akusahan ni Jeremias ang Diyos ng pag-akit at paglinlang sa kanya. At sa anumang sandali ay hindi ito ituturing na kasalanan o paghihimagsik. Sa halip, ang pananampalatayang tumatanggap lamang ng pasibo ay tila hindi gaanong pinahahalagahan sa kasulatan kaysa sa pananampalatayang kumakapit, nagtatanong, lumalaban, humihingi ng mga sagot kahit alam na maaaring hindi dumating ang mga ito. Si Jacob sa pampang ng Jabbok ay naging modelo ng ganitong uri ng palaban na espiritualidad. Hindi kita bibitiwan hanggat hindi mo ako pinagpapala. Ang simpleng pangungusap na ito ay naging arketipo ng patuloy na panalangin na tumatawid sa mga tradisyon at denominasyon. Hindi ito banal na pagpaparaya. Ito ay mabangis na determinasyon. Hindi ito pasibong pagpapasailalim sa mga kalagayan. Ito ay aktibong pakikipag-ugnayan sa banal. Hindi humingi si Jacob ng may paggalang o tumanggap ng pagtanggi. Sumunggab siya. Humawak siya. Nagpumilit siya. At pinarangalan ng Diyos ang sagradong katigasan ng ulong iyon. Ang bagong pangalang Israel ay nagdadala at patuloy na nagdadala ng kahulugan na lumalampas sa sinumang individual. Ang Israel ay hindi lamang magiging pagkakakilanlan ng isang nagbagong lalaki. Ito ay magiging pagkakakilanlan ng isang buong bansa, ng isang piniling bayan, ng isang pananampalataya na nakaligtas sa mga imperyo, pag-uusig, pagpapatapon at mga pagtatangkang paglipol. Ang 12 anak ni Jacob ay magiging 12 tribo ng Israel. Ang bansang isinilang mula sa pamilyang iyon ay magdadala magpakailanman ng pangalang ibinigay sa pampang ng Jabbok. Ang bawat Judyo sa loob ng libu-libong taon, sa pagtukoy sa sarili bilang bahagi ng Israel, ay sinasadya o hindi sinasadyang nananawagan sa gabing iyon ng pakikipagbuno. Ang kolektibong pagkakakilanlan ay itinayo sa isang pundasyon ng banal na paghaharap. Ang maging Israel ay ang maging bahagi ng isang bayang nakikipagbuno sa Diyos at hindi bumibitiw. Ang paglalakbay ni Jacob ay nagpatuloy pagkatapos ng Jabbok, ngunit bilang isang nagbagong lalaki. Bumalik siya sa Kanaan. Nanirahan siya sa Sikem, kung saan bumili siya ng mga lupa at nagtayo ng altar. Naranasan niya ang trahedya ng panggagahasa sa kanyang anak na si Dina at ang madugong paghihiganti ng kanyang mga anak na sina Simeon at Levi na pumatay sa buong lungsod. Nawala sa kanya si Raquel sa panahon ng panganganak kay Benjamin sa daan patungong Efrata, inilibing ang dakilang pag-ibig ng kanyang buhay sa tabi ng daan. Naniwala siya sa loob ng maraming taon na si Jose ay patay na, nilapan ng mababangis na hayop, nang sa katunayan ay ang sarili nitong mga kapatid ang nagbenta sa bata bilang alipin sa mga mangangalakal na nagdala rito sa Ehipto. Ang makulay na tunika na may mansa ng dugo ng kambing ay isang malupit na kasinungalingan ng mga anak na natutong mandaya mula sa ama na nandaya rin. Ang siklo ay nagpapatuloy ng masakit. Ngunit sa huli dumating ang katubusan. Hindi patay si Jose. Naging gobernador siya ng Ehipto, pangalawa sa kapangyarihan pagkatapos lamang ng Faraon. Ang gutom na sumalanta sa Kanaan ay nagdala sa mga kapatid sa Ehipto upang maghanap ng butil, at doon nangyari ang muling pagtatagpo. Bumaba si Jacob sa Ehipto kasama ang kanyang buong pamilya, 70 tao sa kabuuan, at muling nakatagpo ang anak na iniyakan niya sa loob ng mga dekada. Namatay ang patriarka sa edad na 147 taon, napapalibutan ng mga supling na bubuo ng isang bansa. Bago mamatay, binasbasan niya ang bawat isa sa 12 anak na may mga partikular na hula tungkol sa kanilang mga tadhana. Ang mga kamay na humawak sa sakong ni Esau sa kapanganakan, na humawak sa mahiwagang nilalang sa pampang ng ilog,
na nagtrabaho ng 20 taon sa mga bukid ni Laban, ay nakapatong na ngayon sa mga ulo ng mga apo na nagbibigay ng mga huling pagpapala. Hiniling ni Jacob na ilibing sa Kanaan, sa kuweba ng Makpela, kasama nina Abraham, Sara, Isaac at Rebeka. Tinupad ni Jose ang kahilingan sa pamamagitan ng isang prosesyon ng libing na may mga sukat na Ehipsyo na humanga sa mga naninirahan sa Kanaan. Ang katawan ay inembalsamo ayon sa kaugaliang Ehipsyo, pinangalagaan para sa mahabang paglalakbay pabalik sa lupang pangako. Nang sumikat ang araw sa Jabok, tinawid ni Jacob ang ilog na Ika-Ika. Hindi na siya ang parehong lalaki. Dala niya ang isang nalinsad na balakang, isang bagong pangalan at isang katiyakan na walang kayamanan ang makabibili. Nakita niya ang Diyos ng mukhaan at nakaligtas. Ang manlilinlang ay naging Israel, ang nakikipagbuno sa Diyos at nanaig. Pagkalipas ng mga siglo, pararangalan pa rin ng kanyang mga supling ang gabing iyon. Hanggang ngayon, ang mga mapagmasid na Judyo ay hindi kumakain ng nervositiko ng mga hayop, isang buhay na alaala ng isang banal na hipo na nagpabago sa kahinaan tungo sa pagkakakilanlan. Ang sugatang hita ay hindi parusa. Ito ay lagda. At marahil ito ang pinakamalaking aral ng madaling araw na iyon sa pampang ng isang nakalimutang ilog sa sinaunang gitnang silangan. Ang mga tunay na pagtatagpo sa sagrado ay hindi tayo iniiwang buo. Binabali tayo nito sa eksaktong lugar kung saan natin iniisip na tayo ay malakas. At doon mismo, sa punto ng bali, isinisilang kung sino talaga tayo na tinawag na maging. Pumasok si Jacob sa pakikipagbuno na naghahanap ng proteksyon laban sa kapatid na kinatatakutan niya. Lumabas siya rito na dala ang layunin na lumalampas sa anumang takot sa lupa. Ika-ika. Sugatan magpakailanman. Ngunit sa wakas, pagkatapos ng mga dekada ng pagtakas at panlilinlang buo,